pag-uusapan natin ang biyahe nyo, Correct. Drew, ha? Meron daw kayong biyaheng Seoul, South Korea, kasama si Monica. At balita ko, hindi nyo daw pinalampas yung Namsan Hanok Village. Tama. Kung Galing. saan tampok ang mga traditional Korean houses doon. Before anything else, nagpapasalamat kami sa KTO, Korean Tourism Office, dahil napaka-helpful nila Totoo sa aming naman. pagka-guide sa ang dami-dami pwedeng puntahan sa Seoul, Korea. Ganda, no? Oo. Ano ba mga And one of nakita? which, ito nakita namin mga ilang bahay na may iba't ibang gamit. Okay, na sumasalamin sa sinaunang pamumuhay ng mga Koreano. Yes. Kasi talaga terminology yun. Aha. Basta ang dami namin nakitang mga houses noong unang panahon. Yes. Panoorin niyo po ang aming nagpagpunta sa village na yan. Go, Drew. Go, Drew. Ang Seoul, sentro ng South Korea. At sa lugar na ito, kitang-kita mo kung gaano kaunlad at may pagkamoderno ang nasabing bansa. Pero sa lugar na aming pinuntahan, animoy bumalik ka sa nagdaang panahon. Good morning. Morning! Dito naman tayo sa tinatawag nilang Namsanggol Hanok Village, kung saan makikita dito ang mga nakatayong traditional houses ng Korea. And speaking of which, ay naku, alam mo ba, 5 traditional houses yung makikita dito. At yung ilan dyan, ayan, itinirahan pa daw ng mga high officials ng government. Diba? Tingnan natin. Let's go! Ang Namsanggol Village ay matatagpuan sa Pildong neighborhood ng Junggu, isang central district dito sa Seoul. Ang mga bahay na matatagpuan dito ay tinuturing na tahanan ng mga malalaking tao noong unang panahon. Ito ay preserve para ma-restore ang original na atmosphere ng lugar na ito. Para kami nag-time travel ng aking partner sa aming mga nakita rito. Mula sa mga makikitid na passage, outdoor pond, detalye ng kabahayan hanggang sa interior nito, aba, very classic and majestic. Na-restore din nila ang mga furniture sa mga nasabing traditional Korean houses tulad na lamang nitong mga lumang cabinet at iba pang muebles dito. At namangha pa ako partner dahil kahit pala noong unang panahon, hindi rin pala nagpapahuli sa kakikayan ang mga Korean gamit ang mga pink traditional mattresses na gaya na lamang nito. Ito naman ang newlyweds master's bedroom at ang mga estatwang ito ay nakasuot ng holyebok. Ito ay traditional Korean clothing na ginagamit tuwing may wedding ceremony. Pero alam mo ba partner, sikat talaga ang mga Koreano sa kanilang mga pagkain, kaya kahanga-hangang makita ang mga lumang kusina nila rito. At ito pa, mayroon din silang improvised heating system na kapag nagluluto sa kusina, ay nagsisirculate daw ang mainit na hangin sa flooring ng kabahayan. Galing ah! Tamang-tama yan for the cold weather dito sa Korea. Parang napapansin ko sa pag-iikot namin dito sa loob sa village na to, parang ang dami namin nakikitang mga storage vases. Apparently, yung mga Koreano, kahit noong unang panahon, mahilig na sila mag-store ng pagkain at yung pagkain na yun dapat fermented. Diba? Katulad ng kimchi, fermented vegetables yan, fermented soybean, at kung ano-ano pa. At yan, ito yung ginagamit nila para mag-ferment ang kanilang mga pagkain. Dito naman sa Namsanggol Hanok Village ay pwedeng maglaro ng tuho o ang pag-shoot ng mga arrow sa wood jars na ito. Ang larong ito ay isang klase ng entertainment ng mga makaralikang Koreano noong unang panahon. Isang napaka-historical at educational experience ang aming na-enjoy dito sa Namsanggol Hanok Village. 2 thumbs up talaga para sa mga taga South Korea dahil kapuri-puri ang kanilang pagsusumikap na mapangalagaan at ma-preserve ang kanilang mayamang kasaysayan. Enjoy talaga sila sa Korea. Kaya nila si Dongyi. Oo nga, no, hinanap pa nila si Dongyi. Oy, bago magkalimutan, happy birthday muna kay Pet Menda ng SSS Media Affairs. Happy birthday sa iyo, Pet, galing sa iyong asawa. Happy birthday. At happy birthday din kay Miss Nora Honor. Oo nga pala, happy It's her birthday po, today. madam. At sa lahat ng mga taga Zubik Adventure Lopot, good morning sa inyong lahat. It was fun meeting all of you there at yesterday. sa mga taga Cebu. Ay, thank you oo very nga. much. Yun, sa mga taga B Hotel, Lakot thank you tayo, very lakot. much. Sa mga taga Ila Puti,
Yeah, enjoy Sarap si ng Kuya food. Lard dyan. Mga Yes. kapuso, ito na po, may init na sinulubong ng kanyang fans ang pagdating sa bansa ng tinaguri ang Mother Monster na si Lady Gaga noong Sabado. Yan ay para sa nakatakdang concert niya mamaya at bukas ng gabi. Saan niya yan soon? Sa MOA. At sa kabila ng ilang tutol sa concert, naniniwala ang kanyang fans na walang makapipigil sa pagtatanghal ni Lady Gaga. May stand ka ba dito? Ako, wala masyado. Ako, performer siya para sa akin. So, bala Ang siya. stand ko, tatayo na lang ako. Why not? Panoorin niyo po ito. Inabangan ng press at fans ang pagdating ng international pop superstar na si Stefanie Joanne Angelina Germanotta o mas kilala bilang si Lady Gaga nitong nakaraang Sabado. Kitang-kita ang excitement sa mukha ng mga supporter ni Lady Gaga habang hinihintay nilang dumating ang kinikilala nilang Mother Monster. Lady Gaga, I'm here! Pansinin mo naman ako! Maya-maya pa'y dumating na ang pinakaintay ng lahat. Long blonde hair, leather outfit at naka-high heels nang bumalaga si Lady Gaga sa mga naghihintay na press at fans. Sakay na isang private jet mula Taiwan, dumiretso ang pop star sa kanyang hotel sa Makati. At marahil dahil na rin sa pagod ay hindi na nito nakuha pa magpa-interview at isang flying kiss na lang ang iniwan niya sa kanyang fans. Yes, actually, I was in front of the line. Tapos, I was like telling her na, I love you, Gaga. And everyone was screaming actually na, I love you, Gaga. Tapos, I got to hold her hand and then she said, I love you too. Pero the bodyguards kind of pushed her. I pushed me away. Kaya yun. Pero grabe, I don't know what to say. Yan, naka-autograph ako sa kanya. May Lady Gaga notebook. Yeah. At kahit kabi-kabila ang mga tumutuligsa sa concert na gagawin ni Lady Gaga ngayong gabi at bukas dito sa ating bansa, naniniwala naman ang kanyang avid supporters nang walang makakapigil sa kanila na mapanood ang kanilang iniidolo. Ang masasabi ko lang sa kanila, let's respect our opinion, decision ng mga bawat tao. Nire-respect namin yung decision nila if they don't want Lady Gaga here in the Philippines. Pero respetuhin din nila yung kagustuhan ng maraming tao like us Little Monsters na mag-concert siya dito sa Pilipinas. Ganun lang naman. If they don't want Lady Gaga, then di wag sila manood ng concert. Ganun lang kadali. Theatrical music lang po niya yun. It's style of high fashion na rin po kasi. Peace po sa mga antay. Good luck for your Born This Way ball. Mga kapuso, tuloy-tuloy po ang ating Brigada Eskwela dito sa Santolan High School. Ako pakakita ho namin sa inyo kanina, yung bago kami dumating dito yung pinakaharap ho nung eskwelahan. Nakita ho namin yung pinakabukanan niya. Ano pa lang ho yan, parang talagang wall pa lang yan. Dingde, pero nakita ngayon, tapos na ho yung mural na ginawa ng mga fine arts students mula sa Far Eastern University. Kaya ho, maganda na, matutuwa ho dyan yung ating mga estudyante pag nakita nila yung mga mural na ginawa ho dito sa kanilang paaralan. Siyempre, kanina yung mga gripo din ho nila, nako, sira-sira din ho, para bang kung gusto mag-ugas ng kamay ng mga estudyante, wala ho silang magagamit. Ayan. So yan, pinalitan na ho yan at nilagyan na rin nila ng mga instructions. Paano tamang paghuhugas ng kamay para doon sa ating mga estudyante para makaiwas ho tayo sa mga sakit na maaaring idulot kapag madumi ang ating kamay at naisubo natin dahil tayo ay kumain. At syempre, ito po tayo sa ating sa mga classroom na nilinis. Ayan, yung wall ay nilinis, pinunasan. Ito hong pinaka-flooring ay winalisan. At ito rin ho yung mga upuan kanina, sira ho. Ito yung ilan sira dyan. At yung iba na madudumi, mga likabok dahil nga nagbakasyon ng mga estudyante pero ngayon malinis na. Pwede na upuan ng ating mga estudyante. I'm sure matutuwa ho yung ating mga estudyante dahil malinis at maayos na ang kanilang mga upuan. Samantala, ito naman ho yung kanilang library. Ito, ang mga estudyante natin na nag-aayos ho ng mga books na ibinigay po ng unang hirit. Nag-donate ho tayo ng mga books, manuals, mga textbooks. Ayan. At yung mga estudyante natin, mga volunteer students natin mula dito sa Santolan High School. Sila ho yung nag-aayos ng kanilang mga libro dito sa library. So yung mga binigay ho natin mga aklat, magagamit ho ng mga estudyante na papasok na ngayong June dito ho sa kanilang paaralan. So maraming salamat ho sa lahat na nakasama natin dito sa ating Brigada Eskwela. Siyempre ang mga volunteers natin, yung mga graduate ho nitong Santolan High School nagpunta ho dito para tumulong sa Brigada Eskwela. At siyempre mga tauhan po ng Armed Forces of the Philippines na nakasama din ho natin sa paglilinis at pagsaayos ng mga sirang upuan dito sa paaralan. Mga estudyante natin dito na naglilinis ng kanilang mga libro para malinis na gagamitin ng mga estudyante
sa pagbabalik ng klase ngayong buwan ng Hunyo. So maraming salamat po sa lahat ng nakaagapin natin sa ating Brigada Eskwela dito po sa Santolan High School sa